Henry Alcantara nagsauli daw po ng 110 million sa DOJ. Madeline Villar Moratillo magbabalita. Mads, magandang hapon. Yes, magandang hapon. Ako, maganda rin yung araw ng mga taga-Department of Justice sapagkat nagbalik na ng 110 million pesos itong si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na kanyang kinita mula sa mga hinawakang manumalyang flood control project. Pero ang sabi ni Acting Justice Secretary Frederick Vida, ang dapat niyang isole ay 300 million pesos. Ang pangako naman daw ni Alcantara, ibabalik yung kulang, yung 190 million pesos hanggang ngayong sa darating na buwan ng Disyembre. Walang partikular na petsang binanggit pero ang pangako raw ay within the month ng December. Ang pagsasauli ng pera na nakulimbat mula sa flood control project anomaly ay kasama sa mga kondisyong inilatag ng Department of Justice para sa mga gusto na maging state witness sa kaso kung saan kabilang nga sa mga nag-a-apply nito si Alcantara. Umaasa naman yung kampo niya na ngayon nakapagbalik sila ay maiko-considera ng DOJ na maging state witness itong si Alcantara. Nilinaw naman kanina ni Secretary Vida na hindi magbibigay ng blanket immunity yung Department of Justice kahit na maging state witness pa. For example, sa isang particular na kaso, pwede na state witness siya doon, pero sa ibang kaso na sangkot din siya, ay pwede na hindi siya maging state witness doon. Sa lahat ng nag-a-apply na maging state witness, Alcantara pa lang yung nakakapagsoli ng pera dahil si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nagpasabi raw na magsusole ng 7 million pesos. Kaya lang hindi pa yun nakukuha ng DOJ dahil naka-freeze pa yung mga bank account niya. Si Bryce Hernandez naman, bagamat nakapagsole ng 2 mamahaling sasakyan, hindi pa yan kinokonsidera na bahagi ng restitution ng DOJ dahil sa ICI naman daw niya isinorender yung kanyang mga sasakyan. Pagkatapos kanina dyan ng press con ay yung mga pera isinakay sa armored vehicle at yan ay bibilangin muna ng mga Tagalan Bank para alamin kung meron bang peke sa mga pera na ito at kung sakto na 110 million pesos ito at ireremit yan sa Bureau of Treasury. Balik sa inyo dyan, Jen. So, land bank muna for safekeeping, Mads? Hindi naman, bibilangin lang, Jen, tapos sa Bureau of Treasury na. Hindi lang kasi nilinaw kanina ng DOJ kung yun ba ay idadaan mismo sa bangko. Dahil ang sabi ni Secretary Vida, may mga representative na ng Land Bank. So, yun lang yung inaalam natin kung idadaan pa ng bangko mismo o direkta na mismo doon sa Bureau of Treasury na nakaabang doon yung mga taga-Land Bank. Kasi kailangan din daw na magkaroon ng certification yon. Naitanong niyo ba, Mads, kung saan kinuha ni Henry Alcantara yung pera? Winidraw ba niya? Oo, at tinanong namin yan kanina, kaya lang ang sagot ng DOJ, hindi raw nila alam kung saan nakuha o kung yun ba ay bagong withdraw, hindi raw nila alam. Tapos tinanong natin kung yun bang natitira yung kulang doon sa 300 million, kung halimbawa, nasabi ni Alcantara, wala na akong cash, pwede bang yung halimbawa, mga properties ko na lang, hindi raw pwede, ang kailangan daw na ibigay ay cash. Ganon. So, isamin ko, wala silang alam? Wala ba silang planong alamin? May mga, may mga tanong kasi na alam mo yung parang ayaw nilang sagutin kasi nga baka nate-telegraph daw sila ng kalaban. So yun yung basically yung gusto niya kaya ayaw niyang sagutin yung ibang mga tanong. Hindi, dapat sinasagot. Ang sabi ni Secretary kanina, sabi niya magtiwala na lang kayo sa amin, trust us, sabi niya nagtatrabaho kami. Konting tiwala. Yun yung mga wordings niya kanina. Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala eh. Hindi mo alam kung sino ang katiwa-tiwala at saka hindi katiwa-tiwala eh. Sa amin sa Bisaya, ang tagang wala. Wala eh. Wala gid eh. Wala. Sa Bisaya, tawag sa iyo, wala gid. Mahirap po ngayon. Kaya umasa na lang tayo na yung pera ng 110 million. Kanina hirap na hirap yung mga yung mga yung mga taga rito na taga-bangko na habang isinasakay yon sa armored vehicle. Actually, ang kwento niyan kanina, may press con, nagpatawag ng press con yung DOJ. Wala kaming idea kung tungkol saan yung press con. Pero mag-aalauna ng hapon, ayan, si Kuyang Nelson, alam niya yan, yung dito sa main building ng DOJ, yung malaking pintuan dito, hindi yan isinasara.
palagi yan bukas. Pero kanina, nagulat kami, mag-aalauna ng hapon, bakit isinara yung pinto na to, yung malaking pinto sa main building, at wala munang pinapapasok. Yung nasa gilid. At pagkatapos maya-maya, mga, pinayagan na makapasok yung mga empleyado, pero may mga nakita. So, inassume namin, dahil may ATM kasi, dito sa may gilid ng pinto, sabi namin, baka may dinalang pera lang. Yun pala, yun na yun. Yung mga perang sinoli ni Alcantara na pala yun. Ba't kailangan isara pa? Wala na silang tiwala. No. Baka surprise lang naman. Ganon. Ma-hold up eh. Gusto nila magtiwala tayo sa kanila, tapos sila, wala silang tiwala sa inyo. Ano ba naman yan? Parang unfair. Oh. Ayun nga eh. Pero kasi Naku. gusto natin malaman, kasi mahalaga yun eh. Kung halimbawa, winidraw ba niya yan? O yung pera ay nasa higaan lang Nakatago. Di ba? Nandun nasa tabi-tabi lang Oo, nila, di ba? totoo. Kung saan lang nila nilalagay. So, ibig sabihin, Saka paano din nila dyan, di ba? paano din nila yung Oo. pera dyan? Oh. Kasa kadala-dala ba ng Oo. armored van? Kanina may mga nakita tayong armored vehicle kanina. Oh. So, ina-assume natin na Yun yun ang nagdala. nung nakita natin na sinara yung malaking pinto, may nakita tayong armored vehicle. So, may posibilidad na nandoon yung pera sapagkat hindi birong pera yon para ilagay lang Oo. sa ordinaryong sasakyan. Ngayon natin, Mads, makikita yung practicality Oo. yung sinasabi ni Gutesa na ilagay yan sa mga luggage na may gulong. Oh, mali-maleta Kasi talaga. yung may gulong nga naman, pagugulungin mo Oo, na lang. kasi kung duffel bag, Eh, tinan mo, hirap na hirap yung nagbubuhat, di ba? Totoo. Pagod na pagod sila. Oo, totoo. Oo. Oh. Oo. Ay, mas mahirap yung sinasabi ni... Baka naubos na wala nang nabiling maleta. Mas mahirap yung kinuwento na Oo, ni na- Bernardo na na banban. Tapos nagpalitan dalawa lang sila. Dalawa lang O sila. baka naman iniisip nila na hindi okay magmaleta kasi 'di ba hagdan yung dito sa DOJ. Oo. Hindi, ang ibig lang sabihin, doon sa sitwasyon ni na Gutesa, Oho. ni na Saldico, kung bakit nila nilalagay sa maleta. Oho. Dahil Iaakit pa ng ilang palapag eh, Oo. di ba? Tsaka yung sa kondo do kasi. Totoo. Di ba? ipapasok mo sa elevator, di ba? Kung Oo. elevator ang kailangan, mas madali nga naman yung may gulong. Yes. At saka every Saka week sila hindi pa mainit sa mata. Oo, every week silang nagdadala eh. Oo. Magkano naman ang ibinigay sa inyo? Alam mo kanina may may cordon, hindi kami nakalapit, hindi namin matignan kaya nagzo-zoom lang kami ng phone kanina para ma-video. At saka limited lang mga reporter lang yung pinapasok doon sa SOJ room kanina. Kung Ganun. saan nandun nakalatag sa isang malaking mesa. Ang kwento pa nga yan, yung mga utility nahirapan daw sa paghanap kasi pinaghanap sila ng malaking lamesa. So, nahirapan para maghanap ng lamesa kanina kung saan Pagpapatungan ng nilalatag yung mga pera. Ang daming problema. Oo. Hindi kasi yan, yung Yun palang wala kang pera, problema. Ay, wala Yun palang marami kang pera. Yung Problema mo rin. pagpapatungan. Problema din pala, no? Saan mo Saan ipapatong? ilalagay itong pera na to? Oo. Kaya, Mads, huwag mo na nga rin na magkaroon ka ng maraming Oo, pera, ha? problema lang sa buhay yan. Okay na tayo sa simple. Sapat na yan, sapat na yan. Kung may mga pera ka, ipamigay mo na lang sa amin para kami na mamumroblema. Yan, oo. Ipasa mo sa amin yung problema mo, Mads, ha? Oo. Okay. Sige. Mads, thank you. Okay, balik sa inyo dyan. Oo.